Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Ano na niya, Mr. Maravillas? Anong pizza na? Bakit wala pang mga senador na nakukulong? Yung mga sabit sa flood control scandal, anong pizza na? Yan nga po mga kababayan yung pag-usapan natin. Kailangan natin siguro na intensify mga kababayan yung pressure sa ating mga authorities na panagutin ang mga big fish na sabit po dito sa matinding flood control scandal as exposed ni Yusek Bernardo sa Senate Blue Ribbon Committee hearing mga kababayan. Yan sa mga senador mga kababayan. Bernardo tags former sitting senators including Escudero, Estrada, and DPWH anomalies. Yan yung mga napabalita mga kababayan. List Filipino senators involved in flood scam. Publish sa Gulf News mga kababayan. Yan ang pagmumuka mga kababayan ng mga sangkot sa massive corruption sa flood control. Kailangang mag-ingay po tayo mga kababayan, kaya yung ating pakiusap po sa inyo, i-viral ninyo yung mga videos natin, mga discussions patungkol dito sa flood control scam. Kasi parang pinapatulog, baka may mga magic na mangyari. Kanya-kanya yan mga kababayan na gapang kasi po. These are powerful families mga kababayan. Yan incumbent senators and former senators. Ito yung report ng Rappler. Firm of Mark Villar's uncle secured 390 million worth of flood control projects. Senator Mark Villar-Kin implicated in flood control anomalies leaves Philippines as corruption allegations escalate. Ngayon pa mga kababayan. Kasi parang pinapalamig. Painitin natin muli mga kababayan. Kaya from time to time, importante na madiscuss natin kahit paulit-ulit to exert pressures sa ating mga authorities. Pag hindi po, mababaw na lang po ito sa limot, matatakpan ng ibang mga issue. Hindi pwedeng ganon mga kababayan. Kaya importanteng balik-balikan natin. Kasi po, ang flood control scam po sa DPWH, hindi po siya simpleng aligasyon. Ito po ay sunod-sunod, detalyado. May mga sinumpaang salaysay po. Sworn testimonies mula sa parihong source. May mga na-mention na halaga, porsyento ng kickback, pangalan, proyekto, lugar. Detalyado po at paraan ng delivery ng kickback. Yun ang isinaysay mga kababayan ni Yusek Bernardo. Kaya po sa ganitong sitwasyon, malinaw po yung tanong, kung hindi po kikilos yung ombudsman laban sa mga senador na pinangalanan. So ano ngayon ang kahulugan ng anti-corruption campaign ng ating Pangulong Bongbong Marcos? At isa pa napapahiya na po. Napapahiya yung ating Pangulong Bongbong Marcos. At nagagamit ito sa black propaganda ng mga DDS, ng kampo ng mga Duterte. Di ba po? Saka sa legal standard po, hindi kailangan yung conviction agad mga kababayan para mag-file ng kaso. Kasi po malinaw naman po sa batas, ang threshold po, probable cause. Alam naman ito niya, abogado siya. Tayo nga hindi abogado. Kausap lang natin madalas yung mga abogado, kaya alam natin ito. In our practice of profession as journalist for 40 years, laging kausap natin mga abogado. Diba? At laging napag-usapan ito. Ang threshold po, probable cause, hindi po guilt beyond reasonable doubt. Ang magdidetermina niyan, mga kababayan, ng guilt beyond reasonable doubt, yung husgado na, yung judge, after na matimbang yung mga ebidensya and mga testimonies filed, bala na niyan yung husgado. Importante, ma-establish yung probable cause. Yan ang pong malinaw. Ibig sabihin mga kababayan, kapag may credible, detalyado at mga corroborated testimony, may obligasyon na po yung ombudsman na mag-file ng kaso at bahala na po yung sandigan bayan ang magdesisyon kung guilty or not guilty doon sa kaso na kanilang final after na ma-determine nila yung probable cause sa pag-file ng kaso. Ganun po yon. Kasi po,
Masyado nang natatagalan, mga kababayan. Iyan tuloy, napapasama yung imahe ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabayan pa ng black propaganda ng mga DDS. So ang tama po sa ating Pangulong Bongbong Marcos, iniisip po, wala man na niya, hindi man na niya seryoso, yung mga lalaking tao, yung mga senador, sampulan na ninyo yung mga senador na sabit. Ayan o, kahit kalati muna nito, ang iba rito dati nang nakaso sa pork barrel scam, nakasuhan, si Bong Revilla, si Chigo Estrada, si Joel Villanueva, di ba po? O ito si Chis Escudero bago, Mark Villar, si Binay. Hanggat hindi ninyo ito nagkakasuhan, magdududa po yung ating mga mamamayang Filipino. Napapasama yung ating Pangulong Bongbong Marcos. So napakalinaw po yung mga aligasyon laban po sa kanila. Nang sabi po sa testimony ni Yusek Bernardo, tumanggap sila ng malinaw na amount ng kickback, porsyento, may eksaktong alaga, may proyekto, may taon, very specific yung mga statements. May bagman na nag-deliver at kung sa kanino binigay. At may statement mga kababayan sa mataas na opisyal ng DPWH na may direktang knowledge sa mga galawan mga kababayan ng korupsyon. Ito po yung mga eksaktong detalye na mga ebidensya na dapat agad-agad dinidinig po, inaaksyonan sa ilalim po ng batas. Isa-isay natin yung mga senador, si Jingo Estrada, si Villanueva, pareho daw na tumanggap ng 30% na kickback, sabi po ni Yusek Bernardo, salaysay ni Engineer Hernandez. Jingo Estrada, 30% yung kickback, 355 million na flood control projects. Direktang sinabing natanggap ang komisyon. Si Joel Villanueva, 30% din mga kababayan, ng 600 million na flood control projects. Pari yung porsyento po. May pattern ng kickback mga kababayan. So makikita natin ang legal weight ng mga testimonies na nagturo po sa kanila, si Bryce Hernandez. Pari yung porsyento, pari yung uri ng proyekto. Pari yung taon, iisang sistema ng downloaded projects. Kaya po sa logical aspect, ang pattern pong ganito ay indicator po ng sabuatan. May conspiracy talaga. At systematized corruption. Ito na po yung kanakagawian po eh. Matagal nang ginagawa nila ito, mga kababayan. What about si Chis Escudero? Pareho, mga kababayan, may testimony, may bagman. Makikita natin yung money trail. Base sa testimony, mga kababayan ni Yusek Bernardo, tumanggap siya ng kickback, 160 million na kickback para sa 4 na flood control projects. Detalyado po. Ito'y galing mga kababayan sa 800 million na project sa Valenzuela, saka sa Marinduque. Mula ito sa 2025 GAA. Nakita ninyo? Sabi ni Yusek Bernardo, yung pera, yung kickback, idinaan kay Maynard Ngo. So ito yung bagman, mga kababayan. 2 beses, umanong nakipagkita si Bernardo kay Escudero. May lugar, BCG Bar, na pag-ari ni Ngo. Di ba mga kababayan, napakabigat ng testimony. Very specific. May mga pangalan, may lugar. May halaga kung magkano yung kickback na diniliver. So ano pang iniintay ni Ombudsman Remulla mga kababayan? Iboboro ba niya yung mga testimonies na to? Na napakabibigat mga kababayan? Napapahiya yung ating Pangulong Bongbong Marcos dahil sa mabagal na pag-usad po ng hustisya. Mabagal na paggalaw ng Ombudsman. Tapos dagdagan pa ng report mga kababayan na mismong mula sa bibig ni Chis Escudero, inamin niya sa Perescon, tumanggap siya ng 30 million. Mula sa kanyang kababayang kontraktor na si Lawrence Lubiano. You see, campaign fund mga kababayan noong 2022 election. Ano ang legal reality nito mga kababayan? Kapag po ang campaign donor ay isa pong alleged bagman, hindi na po ito simpleng political support. Ito po ay potential laundering ng public funds. Malinaw, mga kababayan, ang ibig sabihin yan. Tama po?
Kahit ano pang gawing palusot ni Chis Escudero, walang maniniwala sa kanya. Ganun lang po yon. Maglulukuhan na lang tayo. Pag ganyan, mga kababayan. O ngayon, punta tayo kay Mark Villar. Noong siya pa yung DPWH sa secretary. Panahon ni Digong 2016 to 2022. Kung saan bilyon-bilyon na projects, mga kababayan, sa flood control ang pinunduhan. Ngayon, sa kwento ni Yusik Bernardo, ang transaksyon na nag-ugnay kay Mark Villar idinaan sa pinsan ng senador na si Cardo Aguilar, kontraktor na nagsilbing bagman. Sa ilang proyekto, 50% daw yung kickback ay para umano kay Villar. Ang critical detail dito, mga kababayan, sabi, yung kumpanyang INE Construction ni Aguilar nakakuha ng 18.5 bilyong pondo ng proyekto, halaga ng proyekto, sa ilalim ng DPWH noon na pinamumunuan ni Mark Villar. Comes now this report ng Rappler, firm of Mark Villar's anchor secured 390 million worth of flood control projects. Ito report ng Manila Times, Senator Mark Villarkin implicated in flood control anomalies leaves Philippines as corruption allegations escalate. Pagkatapos, babagal-bagal kayo dyan sa Office of the Ombudsman. Diba? Anong legal implications nito, mga kababayan? Sa kaso ni Mark Villar, conflict of interest po siya. May abuse of authority and command responsibility po. So hindi kailangang patunayan yung lahat, mga kababayan. Sapat na po ang bigat ng mga aligasyon para i-file ang kaso sa Ombudsman. Tama po? O dito naman kay Nancy Binay at saka kay Bong Revilla, parehong lumang modus, bagong testimonya. O, si Nancy Binay, ayon sa kwento, mga kababayan ni Bernardo, ang associate na si Carlene Villa, humingi ng 15% na kickback para po kay Nancy Binay. Ang amount, 37.5 million pesos. Mula ito sa 250 milyong project. Yung pera, yung kickback, sabi inihatid sa Quezon City, sa bahay mismo ni Nancy Binay. Ngayon, si Bong Revilla naman, inakusahan ni Bernardo ng 25% commission mula sa flood control projects. So ano ang legal implication nito po? Parehong sistema ng komisyon o kickback. Ito yung tinatawag, mga kababayan, sa batas na continuing scheme, continuing racket. Di ba pa? Malinaw? Kaya po yung tanong, kung walang masasampa, so anong implication nito sa ating Pangulong Bongbong Marcos? Di ba lalabas kahiya-iya? Rhetorics, mga kababayan, on the part of our President, hindi man ito makakaya ng ating Pangulo lang. Kaya nga nilagay niya sa Ombudsman si Boyeng Rimulya. So, laki ng tiwala ng ating Pangulo kay Boyeng Rimulya na gagawin niya ng mabilis ang pag-aksyon sa mga isinasabit po sa massive corruption po sa DPWH. So, kung walang masasampaan, mga kababayan, dito sa ating mga na-mention ng mga senador at dating senador sa lalong madaling panahon, ano ang magiging mensahe nito? So maaaring isipin ng ating mga mamamayang Filipino na yung anti-corruption campaign ng ating Pangulo hanggang press release lang. Di ba po? Naligtas ang corruption basta nasa Senado ang mga gumawa. Na may dalawang uri ang hustisya. Isa para sa mga maliliit na tao, ang tawag nila mga dilis at sapsap. At isa para sa mga senador. Ngayon ang tinatawag na mga butanding, pating, mga big fish. Ngayon na mga kababayan ang hinihingi ng ating mga mamamayang Filipino. Yun ang magiging mensahe nito. Sa totoo lang po, ito yung pinakang mapanganib na banta sa administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya dapat mag-isip-isip si Boyeng Rimulya. Hindi po pwede na kung kailan lang ninyo gustong i-file ang kaso.
Importante, presyorin ninyo yung sarili ninyo. Napakarami ng mga testimonya. At ang nakapagtataka, bakit hanggang ngayon wala pang ni isang senador ang nakakasuhan at na-issuean ng warrant of arrest? Yun ang hinihintay ng ating mga mamamayang Filipino. May senador na dapat ma-issuean ng warrant of arrest tulad ng promise ng ating Pangulo. Sabi nga ng ating Pangulo, before Pasko. O di ba? Kaya nasisira yung ating Pangulong Bongbong Marcos dahil sa bagal, mga kababayan, ang kanyang mga kasama sa administrasyon na papanagutin ang mga dapat managot. The big fish in government. So tandaan po natin mga kababayan, ang tunay na laban kontra korupsyon ay hindi po nasusukat sa dami ng pahayag sa mga interview, sa programa sa DCRH ni Boying. Na iimbestigar na si Leviste. Sa solar itatopic natin yon sa susunod na video natin. Solar franchise, yun ang topic ni. Unahin mo na muna to, yung mga naunang nasabit na senador. O kung gusto mo, pagsabay-sabihin mo na, pero nauna po yung mga expose laban sa mga senador. Hindi po yan nadadala sa press release, kundi sa tapang na masampaan at maipakulong ang mga senador na involved sa korupsyon. Yun po yung hinihintay, inaabangan ng ating mga mamamayang Filipino. Anong pitsa na? Kaya kung may sapat na ebidensya laban dito sa mga senador, nararapat lang mga kababayan na sila mabigyan na ng diksyon. Ang pag-skip dito ay pagtalikod sa hustisya at tahimik mga kababayan na pagpatay ng anti-corruption campaign ng ating Pangulong Bongbong mismo. Tandaan po natin mga kababayan, sa batas dapat walang sagrado. Sa ating republika, dapat walang untouchable. Yan ang malinaw na dapat ginagawa natin. Kasi, sa totoo lang, napapahiya na po ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Sincero yung ating Pangulong Bongbong na labanan ang korupsyon. Tuldukan ang dekada na po nakalakalan sa korupsyon sa gobyerno. Pero yung mga kasama niya, parang matamlay. Iba yung tinitingnan, iba yung tinititigan. Tama po mga kababayan? Para niya Mr. Maravillas na iba na yung tumbok ng komentary mo. Kailangan minsan mga kababayan may gamitan na natin ng konting kamay na bakal. Di ba po? Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in other affected area. Ayan po sa mga pains at paninigas na mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product na binibenta namin online. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powder Drink Mix from Australia. Mainam po ito sa mga cancer patients at for cancer prevention na rin po. For your orders and inquiries, mag-message na lang po kayo sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales, Eileen Closet po. Nakabase siya po sa Amerika. Yan yung kanyang online selling, mga kababayan. Sa mga mahilig naman po sa magpa-spa,
Dumiretso na lang po kayo dito sa Pamper City, the Medical by OMG, the Medical Aesthetics and Wellness Center. Matatagpuan po sa Asiana City, Parañaque City, Metro Manila.